natin live sa ating studio ang chairman and co-founder ng Groovest Greenfield Corporation Products. Walang iba si Miss Clarice Kong. Hello po, good morning. Good morning and welcome po sa Pro Pinoy. Congress Manager. Kong, bakit po andito pala si Miss Kong. Bakit po Kong ang inyong surname? Nakapag-asawa po ako ng Malaysian Chinese. Oh. Chinese. At bago po tayo, syempre kailangan background muna. Ano po yung ginagawa natin before bago tayo nag-negosyo? Ako po ay isang under payroll sa isang airline, AirAsia po. Then siya under sa Aircraft Maintenance Engineering Department. Doon po kami nagkakilala. Matagal po kayong nagtrabaho under the airline? Yeah, 12 years. Kaka-resign ko lang po. Nitong 2024? Yeah, just 2 months ago lang po. Para mag-focus. Pero naka-red ka pa din, yes. Loyal tayo. Loyal sa red. Bali, si Mr. po, andun pa. Andun pa rin sa airline. Mahusay. Ano pong naging reason bakit tayo nag-resign? Gusto na nating mag-focus sa business o ginawa pa lang tong business nung nag-resign kayo? Hindi po. Yung business nag-start siya nung pandemic. Pero nag-resign po kasi kailangan nang mag-focus dun sa farm. Medyo marami na yung trabaho. Kailangan nakatutok na talaga. Pandemic po mismo like 2020. 2020. So, kung pandemic po, sino po yung, dahil nagkatrabaho pa kayo, di ba? Sino yung nakatutok nung that time hanggang sa nag-resign kayo 2 months ago? Yung daddy ko po. Siya po yung, nung nabili po namin yung mga lupa, yung daddy ko po, puro palayan kasi yun, since siya po yung nagmamanage sa mga tao. Then, ito pong Japanese melon, nung lumipat na ako, kasi nag-work from home po ako after pandemic. Doon na po kami nag-i-stay sa San Isidro, Nueva Ecija. Tsaka po kami nag-start itong Japanese melon. So, Nueva Ecija po tayo. Nueva Ecija. So, yung panahon po na palayan pa lang siya, marami ng tauhan si Papa, si Daddy. Ako hindi naman po sobrang dami, mga 4 po. So, yung melon po, saan natin nakuha yung idea ulit? Sa asawa ko po siya, sa Malaysia kasi ginagawa nila. Dahil may ano po doon? May negosyo hindi po rin siya, sila? may nakita lang siya. Hindi po kasi wala siyang background ng kahit ano sa pagtatanim. Farming. Doon nung nakita lang po, nag-try lang kami. Tapos tinry po niya, kinapin niya yung greenhouse, nakausap niya yung tao. And then, nung mga una po naming try, hindi siya successful kasi iba yung climate ni Malaysia. Hindi siya binabagyo kagaya natin. Hindi biglang iinit, uulan sa hapon, hindi. So, madami po kaming pinagdaanan bago kami nakapagbabunga ng ganito. May ano po ba kayo? May mga training or seminars na Natandan. Kumbaga, nag-attend po kayo para naman may background kayo panimula sa pagtatanim po ng melon? More of, ang nakatulong po sa amin yung nagbenta po ng seeds ng locally. Sila po yung nag-train sa amin. Kunyari may tanong kami, merong insektong ganito, paano gagawin. Sila po yung nagta-train sa amin. So, hindi na po siya bago sa Pilipinas? Hindi na siya bago? Sa pagkakaalam ko po, sa kasalukuyan, 3 farm pa lang po ang may ganito. Kasama na po ang farm po ninyo? Yes po. Yung pong, kumbaga, paano nyo naman po nahanap si supplier po ng ng Malaysian seed? Buto ng melon? Nag-search lang din po kami. Ay, hindi. Sa Malaysia po, Japanese melon pa rin. Iba po yung seeds nila. Kasi iba po kasi yung climate So, hindi pwedeng pareho. So, ibig sabihin, yung melon, na Japanese melon na tumutubo sa Malaysia, iba dito sa Japanese melon na tumutubo sa Pilipinas. So, magkaiba ng variety. Magkaiba po ng variety. Ano po yung, ilang po bang variety muna? Pero Japanese pa rin ang tawag. Japanese pa rin po ang tawag. Ito pong kasalukuyan, meron po kaming 4. Ito po yung Fujisawa. Ito ay premium melons. Fujisawa. Ano po yan? Lugar din sa... Mga lugar po. Sa Japan. Ay Fujisawa. Ang kulay green po ito sa labas, then orange sa loob. Then yung sagami po, green sa labas, green sa loob. Then wait lang po, pero parehas yung itsura nila, green. Ano pa pareho lang variety? Pareho lang po ito. Pareho lang variety. lang po ito. Green tapos green din yung loob. Yung ito po orange. Yung isang variety green. Ano pangalan po nun? Sagami. Sagami. And then yung isa po is color yellow.
then Yellow white, yung labas. Yellow yung niya. labas, then greenish white yung loob. Ayan po ba yan? Yan. Okay. Ano po ulit greenish. pangalan niya? Intano naman po ito. Intano. At yung Meron pa pong isa, color yellow, para siyang honeydew. Aha. And then Yung orange naman yung makinis. makinis. Opo. Then color orange sa loob. Kulay orange. dami Galing. pala. Pero Ayan po ba yan? Ayan po, opo. Pero yan po ay tinatanim nyo sa inyong ano rin? Sa loob po ng greenhouse. Ng greenhouse. So, sa greenhouse nyo, kumpletong 4 na variety na po. Iba-iba po per greenhouse. Kaya nga po, pero yung 4 na variety, Meron sa inyo. Sa, Yes ano po. nyo, sa greenhouse. Ayun. Ano yung unang-una na variety yung... Yung intanon po, color yellow. Oh. Pero hindi po kasi siya para po sa mga dito sa atin. Sanay kasi tayo na yung nasa loob is orange. So siguro yung mentality rin na, ay, mas Baka mamaya matamis hilaw, to. oo. Yeah, Diba? parang ganun. Opo. Kasi alam natin mentality pag green, hilaw. Hilaw. Ay, hilaw yan. Medyo di yan masarap pag ganun hilaw. Pero yung sa lasa po nung green, kasi sabi ni Andres kanina 3 times yung tamis eh. Opo. So yung kahit green pa, ano yung lasa niya kung de-describe Yung niya? level po ng... Meron po kasi tayong tinatawag na bricks level. Yun po Okay. yung sugar level ng bawat prutas, lahat ng prutas. Ito po, ang bricks level nito, kaya niya umabot hanggang 17. Yes. Yung yellow po hanggang 14. Premium po kasi. So, mas Ito yung matamis pinakamatamis. ang Fujisawa. variety Fujisawa. Fujisawa. Kaya dahil 17% siya. Yeah. Ngayon po, kasi kanina na ko eh. Sabi ko pare-pareho. Ang ganda naman, ang galing. Sabi ko pare-pareho ng Size. ng size. Hindi ka na mahirapan pili, di ba? Paano po ninyo nagiging ganto pare-pareho yung size niya? Sa greenhouse po namin, isang plant po, isang puno, isang bunga lang yung pinapatuloy. Isang bunga lang yung So, isang tutuloy. puno, Tuloy siya. 1:1 lang. Yes po, 1:1. Pagkatapos po nang papatayin na siya ulit. Bakit po? Anong reason bakit pinapatay natin? More of, ang Japanese melon po kasi, and kami, quality po talaga siya. Hindi kasi makukuha yung quality kapag madami po siyang bunga. Hindi makaka-focus yung fertilizer, Yung nutrients kapag marami po siyang bunga. Paano niyo po nakikita na pabunga na yung iba? May bilang po yun. May bilang ng nodes, bulaklak. Tapos kapag, yun na po yung ima-manual pollinate ng mga tao. Manual pollination po siya. Kasi di ba po, bubulaklak siya. Paano yung napipili na, ito po yung bulaklak na iiwan natin. Oo, yan yung magpa-prosper. Ito yung bulaklak na mag-winter. Bubunga. Di ba? Alisin na natin yung ibang bulaklak. May bilang, ma'am. May bilang siya nung parang nodes po kasi yung tawag. Nodes ang May tawag. bilang siya. Then titingnan din yung bulaklak kung maganda siya. Tapos from male to female na bulaklak yung pollination. Yun po. So, doon Pipilian yun na siya. di-distinguish na ito na yung piliin natin. Opo. Pero po, sa pangkaraniwan, kumbaga, pwede naman siyang, kumbaga, kung ako, halimbawa, may tanim lang ako, di ba? Backyard. Yung backyard lang, di ba? Pwede ko naman siyang hindi Kitasin. kumbaga, Oo. paramihin ko Lahat siya. sila. Oo. Pero, maiba lang ang... Tamis. May iba lang tamis. And yung size, hindi sila pare-pareho. So, may maliit, may Oo. malaki. Pero may incident po ba na yung dapat mag-prosper yung napitas natin? So far, meron po kaming 10% na parang may gap yung errors, 10% po. May 10% din. Sa ito po, yung sa ano natin, pinakikita nating greenhouse. Ilang po ang natatanim sa isang tawag doon, isang hilera? Per greenhouse po kasi yung bilang. Per greenhouse po nasa 1,200. So 1,200 na ganito Melon. rin dapat ang mapoproduce niya. Oh, nice. Diba? Wow! Sa kuya po, meron kaming 5 na greenhouse and then Tigwa 1 to yun. and then may for construction po na 10 pa. Meron Wow. pa. Gano'ng kalaki po ba yung lupa? Ilang hektarya? Yung sa melon po, 2 hectares. May palay pa po ba May tayo? palay pa po. Pero, Ma'am Clarice, sa isang greenhouse, ilan dapat ang sukat ng Yung greenhouse ng mismo. greenhouse? Oo. Nasa... Ma'am, hindi ko masyadong kabisado yun. Pero dapat- kasi diba, pag halimbawa gusto ko lang meron akong kahit paano malaking lupa, Lupa, sa oo. sa Paano? probinsya, di ba? Opo. Pero para siyang paso-paso lang eh. Pwede mo Ano ma'am yan? i-consider. Polybag.
Polybag. Polybag ang tawag And then, dun Cocopit sa- po. Cocopit lang yung nasa loob. Pure Cocopit. Pwede ba nating pasukin yung greenhouse? Patingin naman kami ng loob ng greenhouse. Paano po, Miss Clarice, yung paggawa ng mga sa atin kasi balag di ba? Yung ginagapangan. Opo. Ano po ba yung metal po ba? Metal po siya. And then, yung bawat puno, meron po siyang nakalagay na tali to support. Kasi hindi, dahil nga po pataas siya, vertical, parang vertical farming po siya. So, merong nakasabit po na tali para kayanin niya na yung bigat. Oo, kasi mabigat siya eh. So, isang peraso, isa. Oo. Ilang kilo po ba yung bigat niya? Nagre-range? Itong variety na to, kaya niyang mag 1.6 to 2 kg po. 2 kilo. Pero meron po yung isang variety, kaya niya hanggang 3 kilo. Ay, Ay, laki nun. Malaki po yung Parang pakwan na yan. Oo, parang pakwan. Watermelon. Doon po ba sa pagbenta natin ng isang melon, paano po ba natin pinepresyuhan? Doon po sa rarity, kumbaga yung demand din po ng mga kumukuha na bulk buyer po. Kasi po may mga kumukuha niya na bulk buyer kung yun po, sa supply and demand. And then kung ganong kadaming fertilizer yung kailangan niya. Kasi every phase po ng pagkatanim ng melon, iba-iba yung fertilizer na kailangan. Sa bandang huli, meron na siyang nagpapatamis na, meron pong mga ganun. May iba-iba yung mix. Ilang buwan po ba bago makabuo ng... Harvest, ganyan. Ito pong variety na to, 75 days. 75 days. days. Simula po ng itanim. Simula natin. Para maka-harvest ka ng isa. So, sa 75 days na po na yon, ilan yung palit nyo ng fertilizer? O nagdadagdag lang? 3 times po. Ang bigay. Opo. Hindi po. 3 times yung pagpapalit. Palit. Every day po may fertilizer siya. Kung nakita niyo po dun sa picture, sa video, Oo. direct po siya sa dripping pen. Hindi siya manual. May dripping pen po yung parang naka-hose Oo. sa mismong sako na niya. Ngayon po, syempre, nagtanong-tanong lang po kayo dun sa pinagbilan nyo ng Supplier ng seeds. Ano pa yung masasabi nating struggle ninyong mag-asawa sa pag-produce ng ganitong klaseng variety Matamis na melon. ng melon? Una ma'am, siyempre pinagdaanan niyo na po yung hindi kayo makapagpabunga ng maganda. O ngayon, nagbunga na siya. Ang problema po namin, unang-una yung market. Kasi hindi po kayo papansinin ng mga supermarkets kapag konti ang supply. So, yun po yung una naming naging problema. Then, swerte naman po na yung nagbigay po sa amin, nagbebenta po ng seeds, hinelp niya kami na mag-connect dun sa mga supplier, sa mga buyer. Sa mga buyer nito. na po, Para may market. para may market. And then, online online selling. Parang nag-post kami sa Facebook kasi naka-ani na andyan siya, tapos hindi mo siya mabenta, di ba? So parang nag-try po kami na i-post siya sa Facebook. And then may mga bumibili po. And then one time, meron pong taga Nueva Ecija na sabi niya, "Ma'am, tingnan ko nga yung farm mo." Siguro parang sabi niya parang hindi siya makapaniwala na may Japanese melon. Gusto niya makita mismo yung bunga sa puno. So pinuntahan niya, ma'am. Tapos nag-enjoy siya. So, parang doon namin nakuha yung idea na magpa-pick and pay nga tayo. Pick and pay. Doon po namin nakuha yung idea na yun. Then, nagkiklik po siya. Nung nag-start kayo sa pick and play, mga anong araw yung pwedeng mag-pick and pay sila? Iba-ibang, ngayon po katatapos lang po namin itong variety na to. December 13 to 15. December 30. So, wala na po. Ubus na po Wala na yung po, ganito. ubos na po ito. Kayo na lang, ma'am. Ang sama na po ng tingin ng mga tao dyan sa... So, yung iba pong mga varieties, kailan naman po yung schedule ng Pick and pay. This coming December 23 to 29 po. Anong variety po yan? Intanon po ito, color yellow. Color So, yellow. ito na yung pwede sa New Year. Opo. Oo. Ito po, tumatagal po siya ng 3 weeks. Abot pa. Yes. Abot pa. Basta hindi mahiwa. Opo, basta may sinahiwa. Hindi mo mahiwa, 3 weeks siya. Or kumbaga Room as temperature. room temperature lang. Opo. Wag lang I-rep. ilalagay sa rep. Opo. Galing naman, 3 weeks. Kaya po yung iba, dinidisplay, ganito po yung packaging, dinidisplay muna nila sa bahay nila. O kaya pwede sa supermarket. 'Di ba? Kasi sa mga Opo. supermarket Kaya lagi. kung gusto ng supermarkets, kasi Yung- matagal yung shelf life. Yung pong unang, tandaan nyo pa po ba, yung unang, kauna-unahan, kung ilan yung harvest ninyo, doon dito Sa sa unang melon? nagtagumpay. Oo, yung unang, kung ilan Siguro sila.
Ay, ilang piraso po. Oo, kung ilang peraso. Nasa, ma'am, siguro 500 po. Yung nasa loob po ng bahay namin. Pinasok, ma'am, namin siya sa loob ng bahay namin. Kasi, syempre, unang harvest mo, ayaw mong madapuan ng insekto. Yes. Nakapasok siya sa greenhouse, tapos ilalabas mo sa warehouse. Talagang pinasok namin siya sa bahay namin. Tapos, nung gigising ka sa umaga, hala, sino Amoy, kayo ng melon? Tsaka amoy melon, amoy melon ng bahay mo. Talaga, pagpasok mo, ma'am. Wow. Yun po. Bali yung 500 na po na yun, inalok nung supplier natin. Hindi, siguro nasa 200 yung 200 naalok nila. Yung iba pinabigyan po namin lahat ng kakilala namin, lahat ng mayor, para makatikim. vice mayor, lahat talaga. Ano po to? Anong buwan to? Yung October, ma'am, ito. October. Nung November, ma'am, medyo nakakahinga na kami nun. Talaga naghahanap na yung mga sinusupplyan. Ganun So, na po. ibig sabihin 72 days, di ba? 75. Ay, 75 bago ka mag-harvest. Sa all year round, ilang pong beses ka pwedeng magtanim nito? Tuloy-tuloy, ma'am. wala Kasi siyang greenhouse po siya eh. Wala siyang... Kahit maulan, yung greenhouse, hindi Mga maapektuhan. UV plastic po siya. So, wala siyang mga Nauulan na. season-season na... Wala po. Tagulan, tagaraw. Talagang nag-invest sila sa magandang greenhouse para matibay. Kasi po, even yung mga buyers po, gusto nila continuous. Hindi ka nila papansinin kapag hindi continuous. Sinong di ba, meron kayong, ilan po yun? Alang yung 500, di ba? Yung 500. Sino po yung main distributor ba na parang... Opo, yung mga nagsusupply po sa mga SM. Yung kumbaga, second, parang middle mga traders line. na, parang gano'n, yung kumuha sa kanila. Pero ngayon, ma'am, nagdidirekta na sa inyo o ganun pa din yung sistema? Ganun po talaga yung sistema, ma'am. Hindi po kayo... Ngayon sila po ang mapipick up sa inyo, ma'am. Sa farm pipick up. Sila yung mag-distribute sa lahat. Hindi ba pwedeng makipag-tie up po sa DA para maibenta rin to sa palengke, kadiwa store ng mas medyo mga bagsakan. mura, 'di ba? Parang kumbaga, kaysa makinabang pa Kapag ma'am, kapag po napunta po kayo sa ng pick and pay sa amin, mas mura po. Mas mura doon. Kasi pag-usapan po natin yung presyo ha. Kasi 'di ba 4 na varieties. Magkakaiba po ba ng presyo ito? Opo. Sige po. Doon tayo sa Ito dala po yung natin. pinaka, Premium. Magkano po si Fujisawa. Ito po 320 per kilo farm gate price. 320 per kilo farm gate price. Pero ang timbang po nito ay umaabot sa kulang-kulang 2 kilos. 2 kilos. Oh, 'di ba? Premium. Nakaka-excite malaman kung ano yung lasa niya. meron ka pong sinasabi, Miss Clarice, na merong variety na para siyang honeydew, di ba? Yung makinis. Yung makinis. Yes, hindi ba siya yun nga, kasi baka mamaya pag nilagay mo sa akala Opo, ma'am. Kaya honeydew. hindi po kami masyadong dinadamihan yung produce nun. Kasi yun nga, hindi siya saleable sa supermarkets. Hindi kagaya nito, makita mo pa lang, alam mong iba na siya. Pero 1-2 pa rin po yung niya. Yung sa greenhouse, 'di ba sabi niyo kanina? Hinahalo na lang, ma'am, namin. Parang kunyari 2 lanes lang na siya. Kasi maganda naman, ma'am, sa picture. For pick and pay purposes po, gusto inahanap nila yun na parang, ay, asa na yung color yellow? Maganda sa picture yung color yellow, yung pinahanap. Magkano po ba si honeydew like na melon? At nasa 200 per kilo lang po. 200 per Kasi kilo. malaki po. Malaki. Nagiging 3 Kilo. kg po siya. Nagiging 3 kilos. Kung barkada kayo at kung marami kayong pamilya, pwede. Kasi pero ito, Miss Clarice, para siyang yung outer niya, para ding melon ng Pinoy. Yung Tagalog. local, yung Tagalog, 'di ba, kung tawagin natin, na marami siyang tawag dito. Mas. Yan, mas ba tawag doon? Mas. Yung ganto, yung hindi siya makinis, 'di ba? Pero meron din melon na kung tawagin Tagalog, yung iba yung loob, yung ang texture niya parang bulak. May na-encounter na po kayo nun? Wala pa. Kasi sa Rizal meron nun kung tawagin melon Tagalog. Kahit sa palengke meron at meron. Oo. Dito po kasi parang Japanese melon talaga. Doon po sa dalawang variety pa po, magkano naman sila? Yung isa po sa Gabi, same price po nito. Sa Gabi. Then yung isa, 260 po per kilo. Yung color yellow naman, Intanon. Intanon. Sabi niyo po, naggagawa kayo ngayon ng greenhouse. Ilan po yung 10. Ilan po yung dagdag niyo pa?
Additional 10 po. Additional 10. So, magiging 15 na? 15, opo. Aba. By June po. By This year. June 2025. next year, matatapos. Kita mo naman. Maganda din ang pag-prosper. Pero nung pandemic po yun, di ba, na parang nag-work from home ka, kaya pinagtuunan nyo to ng pansin. Opo. Yung po ba, yung tawag dito, yung pagsisimula po ng pandemic, kasi di ba parang bawal lumabas, bawal paano po kayo nakakuha naibenta yung 300? Ay, pinangkalat nyo lang po, di ba? Alin? Sa mga relatives lang yun. Ito po yung 300 po, nasa 2020, ano na po yun, 23, 22. Palay po kasi siya nung una. Yung Japanese melon po, later part na siya. So, hindi na po pandemic. Yung 500, okay. 2023 na siya. Yeah. Pero nung nung mga panahon na yon, na nakita nyo po ba na itutuloy talaga to? May may possibility talagang mag-prosper yung negosyo. Opo, may possibility kasi yun, meron namang kumuha ng buyer. And then marami pong inquiry sa Facebook. Marami pong na-curious. Biruin mo, Joanna. More of Manila buyers po. Sabi ni Miss Clarice, tatlo lang sila, di ba? Na Dito sa Pilipinas. Sa Oo, Pilipinas yun na din. The tatanim demand. nito. Saan lugar so, marami yun? talagang demand. Tagaytay, Laguna. Tagaytay, Laguna, tapos kayo, Nueva Ecija. Nueva Ecija. So, ibig sabihin, kung malaradagan po yung inyong greenhouse, ano po yung mas prefer yung itanim? Yung gantong variety? Yung premium? Sa Pilipino, sa taste po ng Pilipino, ito po yung nagustuhan Ito nila. talaga. Yung last nga po naming harvest, kinulang pa dun sa demand. Sa pick and pay pa lang, mauubos Kulang na. Yung, na, oo. yung 13 hanggang 15 Apo, na last pick. time, opo. Kung kung every, tuloy-tuloy yung pagtatanim natin, every month, merong pick and pay. Sa ngayon po, parang 2 times a month. And then by March po, kaya na po namin ng weekly. Every weekends. Pag March. Opo, by March. Kasi Kasi magagawa na, matatapos na po yung ibang greenhouse. So, paano po nila nalalaman yung schedule? Paano sila na-update na pwedeng ganito? Nagpo-post po kami sa Facebook kung kailan po yung mga dates na available pa. Kasi kagaya ma'am ngayon, December 23-29 yung next harvest. Naka-fully book na po kami ng December 23. Pag fully book, ilan po ba yung nagpupunta? By groups ma'am ang bilang namin. 20 groups na po yun. We don't have entrance fee po kasi. You just need to buy 1 melon. At least 1 melon. Wala least, silang makaano ka. Tapos picture-picture ka din sa Yeah, loob. picture na may gusto ng tao. Nagpapa-pick and pay po kami ng melons and itong mushroom din. Ayun. May ano po ba kayo, pag halimbawang may mga bisita doon para mag-pick and pay, may mga ba kayo, ready na, pre-taste muna Apo, para ma'am. alam niyo Nagpapa-pre-taste kung po. ano yung gusto yung variety na pipitasin. Yes po, may pre-taste po bago kayo magpunta dun sa loob ng greenhouse para alam nyo agad. Linawin natin pick and pay. Pay. Hindi picture. Baka pay po sa dulo. Pick and picture. Picture lang. At bali po sa nakikita natin dito, at etong mushroom naman po pag-usapan natin. Bakit naman po nasama si mushroom sa business na melon? Si mushroom po, may nakita lang kami sa mga malapit sa amin na lugar na kagaya din po nun, nasa loob naman siya ng isang building. Kumbaga, siya, typhoon proof din po. So, kailangan lang may mist, may air po, circulation. no? Yes po, yan po. Then, nag-try po kami. High value crop din po kasi siya. Yes. And yung demand din po, tumataas na po siya. Kaya nag-try din po kami. Nakahanap po kami ng right partner para po tulungan kami sa production. Kasi matagal po ito bago mo hindi siya, para sa amin po, mas madaling ma-master yung Japanese melon. Ito, mas sensitive po ang ano Opo. Oo. Paano po yun? Naggawa rin kayo ng sarili niyang Building ba? Production. oo. Yes po. Ito pong mismong bags na to, kami na po ang gumagawa nito. Sino po nagturo sa inyo gumawa ng, ano bang tawag po dito? Mushroom fruiting bag. Fruiting bag. Fruiting Oo. bag. Opo. Sino po nagturo sa inyo gumawa ng? Inakuha po kaming partner na kinuha na po, taga Bulacan po sila, dinala po namin sila dun sa farm. Tapos, naging partnership po yung amin. Tapos doon na po sila nagpo-production nito. We sell din this po, 35 pesos naman po ito. Anong Kung gusto klaseng niyo pong magsimula. Anong klaseng mushroom po siya? Anong tawag sa kanya?
White oyster mushroom. Oyster. White oyster mushroom. 35 pesos po ang isang fruiting bag. Isang fruiting bag. Yung, pag halimbawa po, ito, ready to harvest na yung... Yes. Opo. Yung, paano nyo po nalalaman na, ayun, may araw ba, may bilang, ilang days na kinakailangan, ay, ito, okay na. Ready to harvest Sa itsura. na. Sa itsura po siya. Every 6 a.m. po ang harvest nito. Every 6? day. May oras talaga siya. Opo, para po kasi yung laki niya. Hindi naka-alarm kayo. I mean, hindi naman 6 a.m. Basta tuwing umaga. Tuwing umaga. Hindi pwedeng tanghali. Kasi po yung mga supplier, kagaya ng mga mushroom chips na nagkukuha sa amin ng fresh. Yun may oras din po sila. So, tsaka kailangan same na, na laki. Opo. Kumbaga, ayun. Madali po siyang matuyo eh. Kung halimbawa naman siyang ma-harvest, harvest na yan atin siya, no? Ilang, kumbaga, paano naman yung pagtubo niya ulit? Mga 3 to 5 days po, magkakaroon na po ulit siya ng maliliit. Isimula na po siya ulit. Diba sa halaman po, merong sinasabing ipahalang mo siya gupitin? Ganon din po ba ito? Ay, hindi po. Ito, pahugot po. Pahugot? Ganun. May ugat pa po kasi siya hanggang dito. So, Oo. kailangan So, maalis yung din pati siya. yung, pati ugat? Pati ugat. Tapos yung fruiting bag na po na yan, Bubunga na po siya ano? ulit. May maiiwan siyang ugat dyan, yun na yung pagsisimulan. Mhm. Sa whole Nice. cycle po niya, kasi ito po, tinatagal nito ng 4 months, kaya po niyang magbunga ng up to 400 grams. 400. Oh, so, kulong ko lang kalahating kilo. Opo, kalahating kilo. Tapos tuloy-tuloy lang siya, no? Bakit 4 na buwan lang po yung buhay niya? Mauubos niya na po yung nutrients sa loob. Kasi po, ito may halo po yung sodas, may halong molasses, darap. Mauubos niya na nung mushroom yung nutrients. Hindi na siya magbubunga, mag-stop na siya. Okay. Siya na mismo yung susuko. Opo, napapagod na siya. Napapagod So, na siya. yung protein bags po, kayo gumagawa, tapos kumukuha na lang kayo ng mga raw mats. Raw mats, yes Tapos, po. kayo na po yung kami na po yun. nagko-combine. Yes. ganyan. Kapag pinitas mo na yan, saan mo na siya i-store? Pinaplastic po namin, dinadali na sa mga buyer. Ilang kilo po yung kinukuha ng mga buyers? Depende sa kanila, Depende po sa demand nila. Sa demand po nila. So araw-araw po merong buyer. Araw-araw. Kasi araw-araw dapat mag-harvest. Kung, alimbawa, gusto kong mag mushroom, farming. Ilan po ba ang kinakailangan kong panimula, 'di ba? Kung kayo Ilang bag? magsasuggest, oo. Ilan ang kailangan kong panimulang muna? Sa amin po, yung mga neighbors po namin, kumukuha po sila ng 200. Hindi po pang mushroom chips, syempre yung susupply nila. Pang kapitbahay Yung lang po, pang ulam ng mga kapitbahay. Ganun po nila binibenta. Ano po bang ulam ang pwedeng? Madami po. Yung pangkaraniwan, yung sa gulay, yung sa bayabas. Kung alam niyo po yung bayabas, and then sisig. Nagagawa din po siyang sisig, nagagawa din siyang tosino. Pamalit tapa. pamalit ng karne. Opo, kahit ano po talaga pwede siyang isama. Kahit sa adobo, pwede po siyang Protein. Hindi, yun ba yung tenga ng daga? Hindi. Hindi, iba yun. Iba Iba yung yung... Sorry. Bakit po meron chips naman dito sa harap? Ito po, sinimulan lang po namin to this June. Inyo pa rin. Opo. Pero more of small time pa lang kami, ma'am. So, ang galing Mushroom. Pero ubus na, kumbaga araw-araw, yung pun dapat na anihin nyo, ubus at ubus din yun. Opo. Mataas po ang demand. Ilan po nagtatanim sa inyo? Sa melon pa lang? Ang tao po. Opo. Sa melon po, 4 po ang naka-assign dyan. Sa Sa mushroom? mushroom po, 6. 6. So, may 10 tayo ngayong katulong. Plus palay Katuwang. po, may 4 po ulit. Ano po yung struggle ng Kasi sabi nga natin kanina po, masyadong, sabi mo nga kanina, mas madali pang mag-alaga nitong melon kesa Mushroom. So, ano yung struggle nyo sa sa pagtatanim o Mushroom. farming ng mushroom? Sa mushroom po, yun po, more of, noong una po kasi naming we try 1,500. Then, bumili lang po kami ng mushroom bag. So, hindi namin alam kung ano yung nasa loob nun, yung mga ganon. Iba po yung quality talaga. Tsaka yung para po sa akin yung tamang partner na alam na talaga niya. Kasi, kapag po malakihan na, sobrang laki na nung risk kapag biglang, kasi po madali siyang mag-molds ng iba, yung bang sobrang init, mamamatay na siya, madami pong effect agad. Tsaka kumakalat yun, di ba? Ano bang Opo, dapat kumakalat yung klima? molds. Anong dapat klima para
maging, kumbaga, mabuhay talaga siya? Nasa 22 degrees po. Yung grow house po namin, naka-aircon po siya. So, yun. And then may Kailangan mist malamig. po siya. So, aircon pa lang gastos na eh, no? Naka-solar po kami. Ah, Kaya po, nag-invest talaga tayo, no? Solar. Pero talagang kasi biruin mo, naka-aircon pa siya. Yung makikita natin yung mga pictures nung hile-hilera. Ngayon po ba ilang bags yung meron tayo ng fruiting bag? Sa loob lang nung na yon? Ngayon po, meron kaming 43,000. 43,000. Tapos Tapos araw-araw. nagsimula kayo dati ng 1.5. 1.5. O, diba? Ang laki. Ang laki. Tapos nakakahanap kayo ng buyer agad. Kailan lang to nagsimula? This one po, May. May May pala. ng... This year po. Oh, biruin. Ibig sabihin talagang Oo nga. demand, Opo, malaki. may demand po talaga. Para bigla kang from 1.5, maka 40,000 plus ka. Kaya Na protein nung May na nakita nila na maganda, nag-resign na siya. Try. Nag-resign. Dito po, Nag-resign na po ako. dito po sino gumagawa naman nito? Yung ka-partner din po namin. Pero small time pa lang po kami. Backyard, So, frying. Pero okay under naman. nyo pa din po. Opo, Under nyo pa din. Pero alam mo, Joanna, pag may pick and pay siya, edi meron na. Opo, Oo kasama nga. pa. Kasama Kasama na lahat rin, yan. diba? Oo Kasama nga. lahat. Pwede daw ba Makakabenta. nating tikman ang melon? Kasi interesting makita. Alin po, Ed? Sige. Madali lang po ba siyang ikat? Baka, Opo. ayun, ang bigat nga niya. Hindi, kaya. Ay, naghihiwa po tayo ng melon. Si Fujisawa ba? Fujisawa. Si Fujisawa po, na tumitimbang ng 1.6 Ay, hanggang 1.8 kilos. Ayun. May buto, Parang may lang din batipad. talaga siya, na yung milo natin dito sa yung kumbaga local na Pinoy brand Oo. ng melon. Kaibahan lang Pero talaga. premium po Oo, itong premium. nakikita ninyo sa Ang screen. matamis. Malambot. Yung po bang, ito po ba? Kasi karamihan di ba? Pagka farmer ka, yung buto po dito, di ba, ibibilad. Oo. Ito po bang buto, hindi to bubunga? Hindi po. Kasi po yung buto po na binibili, meron na siyang coated. Kumbaga, meron na siyang mga, nakasama po may mga chemicals ng hinalo. Para po mag-adapt siya dun sa, sa lupa, sa pests. So, ibig sabihin, hindi po ito tutubo. Tutubo siya, ma'am. Pero tinry na po kasi siya nung daddy ko. Tinatubo siya sa labas ng greenhouse. Laging kasing laki lang po siya ng bayabas. At least tumubo. Pero, hindi rin, Maliit. Maliit lang. Pero, nakakain po ba? Hindi. Hindi po nakain. Andres, ang sarap. Andres, May sinasabi ang presyo, tama-tama lang talaga. Hala, ang Good sarap luck. nga. Oo nga, totoo. Hindi, good luck sa sugar ko. Pero Si napakatamis Andres. po. Ang sarap. 17% yung daw po yun, tamis. Ang daming natakam. Ang daming natakang pangyari ka pa, Engineer Joey. Pero hindi siya, para sa akin, hindi siya ganun katamis. Pero, yung kumbaga ma-worry ka sa sa sugar mo. Pero alam mo, Para sa akin, hindi. masarap siyang mas gusto ko nga sa melon yung hindi kinakanaw eh. Oo. Sakto lang. Kasi Kasi ginagamitan ng gatas yan, di ba? Yung ginagawa. Pero eto, okay na to eh. Hindi na ako hihiwain mo na lang. Ang daming masarap. Ay, ang daming masaya. Masarap siya talaga. Oo, masarap siya. Andres, may side comment. Masarap. Pero ito na po yung pinakamatamis, sabi ninyo. Opo, ito po yung pinakamatamis. Oh, so yung para sa mga Yung isa lang concern. po, yung isa kasi medyo, yung sagami po na isa pang premium. More of parang candy side na po siya. Eh di mas... Ako po, mas gusto ko yun. Pero yung candy Pilipino side. po, mas gusto ito. Oo. Yung parang may pa-candy side na po siya. Paano po kapag yung parang may concern nga sa sa sugar nila? Anong nire-recommend niyo? Konti lang kain. Konti lang po. Konti isang lang slice kain. lang. Hindi, yung Meron po variety. kaming- actually, meron po kaming isang tao na
may concern sa ganyan. Na siya mismo nag-aalaga ng melon pero hindi niya natitikman yung melon. Totoo po ba? Pwede ka naman kumain in moderation, syempre. Moderation lang po. Diyos ko, kung uubusin mo naman yung Isang buo. isang ka pa, di ba? Baka isang kapulutin. Moderate lang. Limit lang, kumbaga. Pero walang variety po na mapaklala. Parang nasa, lang siya. Wala po. Talagang matamis. Makikita nyo siya, matry nyo. Hanggang malapit sa skin, hindi siya pumapait. Oo. Pareho po siya ng lasa. Ng lasa. May, since agree po tayo, no, na may naitulong. Kumbaga, lumapit na po ba kayo sa mga ahensya ng gobyerno, such as DA, para makatulong po sa negosyo niya? Ang naitulong more nila sa amin is yung awareness nung nagpunta po sila, then pinost nila para po yung mga tao makakilala po. Kahit yung mga ibang city po nakalapit namin, nagpunta na po yung mga mayor para po makatulong ma-promote, makilala. Sa mushroom din po, o melon lang yung... Mushroom and melon po. Dalawa. Pero kumukuha din po ba sila? Like, kunyari, merong kadiwa, nakahang sila sa inyo, hindi? Sa ngayon, ma'am, hindi pa po. Hindi pa. Sa ngayon po ba, nag-e-export na po ba kayo nitong melon? Ay, hindi pa po. Balik nyo sa Japan. Balik niyo sa Japan. Hello! Meron kami dito. namin, mas mura sa Mahal to. Mas mahal to sa Japan. Mas mahal po sa Japan. Kaya po niya ng 1,000 to 5,000 pesos po sa Japan. Kasi diba? karaniwan po sa napupuntang Pick and Pay, nakapunta ng Japan. May kamag-anak na galing ng Japan. Then, kino-compare po nila. Yung lasa. Yung lasa. Talagang naniniwala po na sabi nila, ay, talagang lasang Japan. Tapos sinasabi po Japanese melon. Lasang Japan, wag naman gano'n. Lasang Japanese melon. Pero ito po ba, pwede ba yun? Kasi di ba agri-products yan eh. Parang mahirap ibiyahe. Kung hindi, di ba? Bawal. Kahit po yung Japanese melon na galing sa Japan, hindi po siya ibinabiyahe dito. Kapag Pilipino ka, hindi ka pwedeng mag-uwi. Pero if Japanese ka, pwede kang magdala. May ganun. Sabi po nung mga nagpunta sa amin Kasi ang alam ko bawal eh. May asawa siya. May specific na prutas na pwede from Japan to here. Strawberry, alam ko may parang kahapon lang isang araw pinayagan. Pwede nang mag-angkat o makapasok sa Pilipinas sa strawberry. Pasalubong lang diba? Oo. May mga masaya mga tao dito. Masaya mga tao. Meron ka ba dyan? Ayan. Meron kayo? Nung nabanggit niyo po na nag-start tayo sa 1.5 na fruiting bag ng mushroom. Tapos sabi niyo yung mga kapitbahay kumukuha ng 200 pieces lang. Pwede po bang kumuha na din kasi parang magkaka-idea sila na 1.5 dapat ang kunin. Kasi lumago kayo ng 1.5 lang nag-start. Opo, may mga kumukuha naman po ng ganong kadami. Pag lumagpas po sa 1.5, magkano na yung presyo ng isang fruiting bag? Kaya po niyang ibaba hanggang 28. Depende po sa bag. Depende. Depende sa bag kung magkano mong pang-wholesale. Doon po kayo nag-a-adjust. Yes. Kasi po kagaya kunyari marami na. Halimbawa, kunyari 10,000 po yung gusto ninyo. Kailangan talaga isang batch na siya ng lutuan. Kasi po, by batch syempre yung pag-mimix Opo. Pero kung halimbawa, pang lang, wala lang. Pwede ba yan yung sa bahay lang? Alaga lang. Sa kusina lang. Sabi nyo naka-aircon. Hindi, sprayan lang po. Hindi naman po. Kaya po kasi namin in-aircon para iba po yung quality. Iba yung laki, iba po siya. Pero kung may mga kumukuha po sa amin, kunyari, 10 lang, lalagay lang nila sa kitchen nila, kasi isprayan lang nila ng tubig, ganun po. Hindi naman po siya nilalapitan ng kung anong insekto. More of yung fruit flies. Pero hindi naman siya dinidikitan. Parang nagpupunta lang sila, pero hindi naman niya kinakain. Pero bawal pong kunyari may electric fan ka dyan. Bawal ang direct wind. Malalanta. Malalanta. Parang madadry. Paano kapag nasa tapat siya ng bintana or ng pinto sa kitchen? Bawal. As ayaw, hindi rin pwedeng sobrang direct sunlight. Napaka-sensitive mo. Siya yung babae, ito yung lalaki. Bumili ka na lang sa kanilang Kung gusto niyo ng sahog, bunda na lang kayo. Kaya so ibig sabihin, yung mga nag-pick and pay dito sa inyong melon, pwede ring pabili ng Nagpipick and pay din po sila. Dito? Ilan ang bibili nila? Kasi dito, isang melon lang bibilin mo, pick and pay ka na. na. Ito per kilo. Per kilo po. Ito po ang binibili nila. Hindi. Per kilo. Magkano ang kilo? 250 po.
250. Sila po ang Sila mismo. Hindi po ba sensitive na, sabihin yung kung anong may dala yung kamay, tao, dumi. ano? Una ma'am, ina-alcoholan namin. Tapos ang pinapapasukan, kasi po 3 yung grow house namin. Pinapapasukan lang namin yung pinakamaliit. Bungad? Ay, Opo, pinakamaliit maliit. lang. Para kung magka-problema man, hindi masyadong sakit. Hindi masyadong masakit na sensitive mo kasi. Paano po, di ba, kunyari, bus na po yung maliit na, ano nyo. Dun sa may maliit na dun sa space. maliit. Hindi- Yung nandoon, ililipat nyo na lang dito. Hindi Ganun. naman po na... Kasi Tapos na ang pick and pay mo ganun. Nasa 10K naman po yung pinipitasan nila. Malaki pa rin po. Malaki pa rin. Oo, fully Hindi pa rin siya nauubos. Opo. Fully booked na sila, 20 groups pa lang eh. Opo. Oo. Well, Ayaw. maganda to sa mga mga field trip ng mga Field mga bata. trip ng mga Well, bata. Mahirap ma'am kasi sa melon kasi baka magalaw nila. Ah, Medyo so- sensitive eh. So, may ganun po kayong restriction sa sa Hindi pick and kaya pay. kaya po hanggang 20 groups lang kami kasi gusto namin kasama. Para nag-guide namin sila kasi po may tamang kagaya po yung napansin niyo ma'am yung gupit. Oo. May tamang gupit po siya para Ay, ganun. tumagal siya ng 3 weeks. Bakit po? Ilang Ganyan. inch? Hindi naman po ilang inch, meron lang yung mga ganyan, basta ganyan kalaki lang po para pag nadadry siya hanggang tumagal po bago mabulok. Hindi ba pwedeng, kunyari po, ito ay na-dry na. Gugupitin, ganun? Or pabayaan Hindi po, lang? hayaan yan? lang. Hayaan Hayaan lang lang. po. Yung sinasabi natin na 20 groups lang, ilang members po per group? Max siguro ma'am nasa 10, 15. 10, So pwedeng private school. Oo. Siguro. Yung mga Pag batang basta't bata. may siguro mahalaga, basta't may guardian. Oo. Oo. At saka, Si teacher. tsaka siguro bago papasukin, di ba, parang may tour guide ka na magsasabi na. Nagsasanitize sila. Sa dito po sa Melon hindi na ma'am kasi pag malaki na po siya hindi na siya ganung kaselan. Sa pick and pay po, ilang oras yung pwede kang nandun? Nag-stay. Depende ma'am sa kanila. Hindi naman po kami nagpapauwi. Kahit... Tayo Paano na. po Miss Clarice, ang booking nyo? magpapabook. Magpapaschedule. Chat na lang po nila kami sa aming Facebook page, Grow Best Greenfield Corporation. Mga normally po, kunyan mag-start ang buwan, talagang kalagitnaan po ba tsaka end ang pick and pay or nag-iiba? Nag-iiba ma'am. Kagaya nito after no December 23 to 29, next po is January 10 to 12. So, first may week. And then Feb naman. Opo. Yung po bang mga schedule na yan, ipinopost na lang po dito sa inyong Sa Facebook page. para, alam mo yun, syempre, yes po, para pinopost alam po din namin. kung kailan talaga yung picking. Opo. Baka mamaya, pumunta ka dun, hindi pa ready to, Oo. Opo. ani, Hindi po kayo diba? makakapasok. Hindi naman po Baka maliit pa lang sila. hindi naman po kayo nagkukulang dun sa tao na mag-e-explain dun sa 20 groups. Hindi naman po. Yung mga nagbabag po nito, ito po manual bagging to. Sila po yung kinukuha kong mga mami po na nagtutour guide. Nakakatulong. Alam din nila yung melon side. Apo, alam nila. Sila ma'am, kapag po kasi after nung pag-harvest nung melon, papalitan yung mga coco peat, sila din po ang gumagawa nun. Alam nila. Alam na alam nila. Kumbaga kahit saan Kabisado na po nila. sila Kahit magpunta saan. dito sa Sa Melon mushroom, alam po nila. Ibali isang grupo, isang guide. Isang guide. Isang grupo, isang guide. Pero po ito, mabalik tayo dito sa mga bago nyo palang sinisimulang mga mushroom chicharon, di ba? Oo. Sino naman po yung katawang nyo? Sino nagluluto nitong Yun din pong nagma-mushroom. Sila rin po ang sila rin na nagluluto. Opo. nagluluto. Ayun. Parang tie up na lang na, sige, iaalok na lang din namin to sa... Opo. Nag-start din po kami sa company po namin. Then yun po, nag-click siya. Tapos may mga kumukuha na rin po na iba, mga resellers po, more of Manila. Binibenta sa mga hospitals, pasalubong centers. Opo. Paano nyo po yung drying nito? Yung traditional talaga ibinibilad nyo or meron na pa kayong drying Hindi ma'am siya dinadry. Frying po ito. Frying. Diretso Bag na eh. diretso. Luto Apo, na agad. diretso luto siya. Harvest luto. Ang sarap Harvest ng melon. luto. Ang sarap ng melon. Umuuya. Sa ngayon, ano po yung mga flavors ng nyo? Chicharon. Meron po kaming classic, sour cream, barbecue, garlic, and cheese. 5. 5. Plus yung spicy flavors po, additional 3. So, Magkano po? Ang SRP po nito is 110. 110 pesos. Ilang grams? Pero malaki na siya. 100 grams po. 100 grams. Wow. Meron ng mga mga hundreds din pero mas mababa yung grams niya. Ano naman pong feedback
nung mga nakatikim na ng mushroom, ano natin. May pangalan siya Munchroom. Anong feedback naman po? Munch. Nasasarapan naman po sila. Yung iba nga po, sabi parang naliliitan na gawin daw pong mas 200 grams. Mas kumbaga kulang pa. Kubitin! Opo. Hindi, maraming flavors kasi. Kapag bumili kayong isa, dagdagan nyo ng spicy. Doon po sa pwede bentahan natin ng Munchroom, may resellers tayo na kalat sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ngayon, ma'am, Manila, marami po Manila, and then sa Cabanatuan, sa malapit po sa Nueva Ecija. Paano doon po pa lang. reseller? May minimum order po ba? Minimum lang po nito 50. 50. Yeah, 50 Tapos packs. Magkano tapos po, yun? Magkano po yung wholesale price na binibigay niyo po? 80. Tapos magkano po? 110. Iba po nabebenta nila ng 30 150. pesos. Nabibenta nila ng 150? Oh, di ba? Depende kung nasa subdivision Depende kayo. kung nasaan. Yung chichiryo nyo doon. Kung siguro Mga bebenta, taga-Lasal yung mga Oo. Oh my God. siguro kung ibebenta mo sa sa mga ka-opisina mo, edi mas mataas mo pang Kahit Kung 130 babayaran kapag... ng 15-30. Oo. 130. 20 lang dapat kapag ka-opisina. Pero pag mga nasa nga kayo, mga village. Oh, Mas 150 pwede. Pero anong oras na? Siyempre, mabasa muna natin ang mga comments ngayong umaga kay Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Miss John! Miss Joanna! Galing kay Erlinda Bachiller, Julio Luna. Ay, nako, Tatay Julio, napakasarap talaga naman. Hey, Jejo San, Redmond Pangapan. Lang English ka Janice ba? Arlos, Emma Redaha, Jonah Ribarco. Natatawa ako. Naging swela sa sapatos yung... Ana Erika Dizon, Jessery Lancheta Maranan, Kang Laderas, Sheena Rehuzo, Trish Lopez, Shara Chua Kuasay, and Maricel Paraiso. Sabi ni Girlie Angeles, ang galing ng mga Pilipino talaga sa pag-iisip. Sa pwedeng inegosyo ngayon lang ako nakarinig ng tilapia chips. Ang sarap siguro nito. Ay, natikman ko rin ito. Papa Idol Warley Roberto, masarap talaga ang tilapia chips. Natikman na namin ito kahapon. Ay, nako, Papa Idol! Michelle Machado, masarap yan. Melon, lalo na kapag lalagyan ng gatas. Pwede rin ba yan gawing melon juice? Yes! Yung kinakayod? Pwede rin Oo, siya. pwede. Sa labas ng school yan ang mga binibenta, ang pampalamig. Talaga siya. As in, Oo. yes. Okay, Olga Santa Maria, sumisikat na ang mushroom chips. Masarap kasi and healthy pa. Ayan. Jemary Bantugan, madali lang patubuin ng melon, lalo na pag summer, pero kakaiba itong Japanese melon. Ako, hindi rin daw siya tumutubo yung buto. Maliliit lang, no? Maliliit lang. Kaya talagang may ibang pag-aalaga dito. Binya Adona, pwede rin po ba itong gawing melon juice? Yes, pwede rin daw po. Rina Cruz, wow, ang dami pala klase ng melon. Marami talagang natututunan dito sa Pro Pinoy. Mary Grace Tolosa, grabe, ang galing. At ang hirap pala itanim niya ang ganyang klaseng melon. Ang daming proseso, pero napakaganda niya. And export quality talaga naman. Pati sa lasa, talaga pwede. Queenie Maranan, ang sasarap naman nito. Very healthy ang melon, maganda sa kutis, nakaka-hydrate. Ayan. Ano bang mga pwedeng Benefits po. benefits ng Mama Jo? Melon. Tanongin natin si Miss Clarice. Healthy po siya kasi. Tsaka matamis po. Vitamins ng katawan. Sustansya. At saka matubig siya. So, Hydrate. rehydrate. Okay. Yung sa mushroom, marami ding benefits Ayan, yan. marami Oo. talaga yan. Ugaliin nyo pong makinig ng Network Balita. Nandun ang mga kalusugan tips. Okay, sabi naman ni Florilyn Del Rosario, mukhang mabigat itong klaseng melon. Ang galing naman, ang galing ni Ma'am na na-inlove sa ganitong klaseng negosyo. Zenaida Restituto, sana naman makita ito ng Department of Agriculture. 3 lang pala ang may ganito sa buong Pilipinas. Sana maparami pa. Daryl Veloso, gusto kong puntahan itong farm nila. Maganda rin ma-expose sa mga bata sa ganito para mapahalagahan nila ang nagagawa ng mga magsasaka. Heidi Mercidio, ang ganda ng packaging. Pwede na rin ipanregalo. Ayan ang ating mga komento this Tuesday morning. Back to Studio 2, Mama Jo and Binibining Joanna. Ay, May tanong lang ako. oo. Kanino kaya yan? Ano kaya ito? Naging swelas ng sapatos.
Grabe Grabe. Halos Sa sobrang sarap, konti na lang talagang nahiya na lang kainin yung balat eh. Parang wala nang bakas na pagka-orange. Green agad. Ito pong pag-usapan natin itong nasa box. Meron po ba kayong ganyan for Christmas na Opo, ito po yung kasama na po siya. Available. Binili niyo po siya. Kasama na po yung packaging. Okay. Kasama na. Doon po siya yung- magiging available sa Sa farm. Farm. Yung mga nagpapaship po from Manila, kasali na din po ito. Nakaganyan na. Opo. May mga nag-order po for giveaways, sa corporate giveaways, Christmas gifts. Ito, Yun po yung kasi binibili. di ba sabi niyo, Miss Clarice, ang meron lang kayo, 3, no? Isa sa Nueva Nueva Ecija, Nueva Ecija, Tagaytay, Laguna. Opo. Sa parting, wala sa parting Mindanao nito, di ba? Opo, as alam ko po May nakakarating na po ba yung ganito sa kanila? Kumbaga may mga Nag-o-order. umu-order na. May mga nagtatanong po sa Facebook page pero hindi pa po kasi namin ma-master yung pag-ship sa kanila. Tsaka kumaga parang okay na po kami dito sa Luzon pa eh. Wow! Wow! Oy, pagka Makapagtanim nga ng melon. Pero hapon, pag nga nag-materialize sa yung 10 yung plus 10 na Sa March greenhouse. daw. Ayan. Mag-iisip na siya ngayon. Saan ko to pwedeng... Hindi na ako ulit nakakatulog, ma'am. Para naman ito ibebenta. alam niyo dapat sa hotel meron din kayo yung buffet. Apo. 'Di ba nagaganyan sila? Mga restaurant din po. Meron naman. Meron po. Meron na. may sinusuplayan na kayo. Ito na yung pinag-uusapan natin kanina. Hulaan mo ang kapital ko with Andres Bonifacio Jr. Yes! Ito na ang ating lucky caller ay manggagaling from Imus, Cavite, Jeffrey Nicole. Ayan. Ayan, maya-maya natin tawagan si Jeffrey. Siguro, inaano pa niya, ine-estimate pa niya, no? Kasi, Medyo tricky po ang dapat talagang manghuhula ang makahula. Mm. Pero hindi pa po namin alam yung operasyon. lahat ng, kumbaga, yung mga naikwento na ni Miss Clarice, di ba? Kung paano sila nagsimula, siguro dapat niya i-consider yun. Oo, tsaka kung ilan na yung greenhouse, tingnan nyo. May sabihin may malaking lupa. Pero bago ang lahat, pwede niyo pong batiin muna sina daddy, syempre si husband. Ayan, sige po. Bati kayo. Binabati ko po yung mami ko and then yung daddy ko po nasa bahay, nagbabantay ng 2 kong anak. Tsaka yung asawa ko po nakatrabaho, tsaka yung mga tao po sa amin, mga tauhan na nanonood, hindi nagtatrabaho ngayon. Okay lang yan. Pasko naman. Bale, ilan po sila ngayong nasa, sa farm? Ngayon po, yung regular workers nasa 14. Then yung construction po kasi nung greenhouse, 20 po sila. Tapos pag may part-timer po kami, mga nagbabagi, nasa 20 din. Marami rin. Oo. May nagpa-part-time po ba sa inyong working student? Meron po, meron. Meron Pag din. Sabado po yung mga schedule namin ng baging. On call sila. Po. Yes. Wow, nakakatulong. Okay na? Okay na. Punta natin ulit. Andres. Okay, Jeffrey Nicole, magandang umaga sa'yo, Jeffrey. Yeah po, good morning po. Okay, sige, Jeffrey, hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit nila Ma'am Clarice sa pagsisimula ng kanilang Growbest Greenfield Corporation Products. 20,000 po. Magkano daw? 20,000 po. 20,000 pesos. Makakuha mo kaya ang 2,000 pesos? Joanna, itanong mo na. Kasi sabi Pro Pinoy, baka akala maliit na business. Kahit ang MSMEs po ay ang tawag, medium, micro. Sorry. Micro, medium, small enterprises. So, tanong natin kay Ma'am Clarice, magkano po ang paunang kapital? Yung lahat po, siguro nasa 1M po. 1 million Milyon pesos. pesos. Ayan ha. Tawag ka uli. Kaya naman bukas, 2,200 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2. Mama John, Binibining Joanna. Ayun, masyadong maliit ang 20K. Pero yung 1 million, i-itemize natin, baka sabihin nila, paano nangyaring 1 Oo, million? melon at saka mushroom. Sige po. Una po, kasi yung greenhouse, yung greenhouse pa lang po, ay yung lupa po na pagkakabili,
1 million na po agad siya eh. Ay. Kasi palayan po. Nasa 1 hectare po is 1 million ang rate doon. Yes po. Tapos meron pang mga seeds na binili. So, Yes. nasa 1 million po Yes, talaga. sir. Ayan. So, yung 20,000, siguro nag-start ka ng Pwede mushroom. po sa mushroom. Sa Yes. mushroom. Kaya po. Pero melon kasi tayo. Ayun. So, since 10:31 na po, baka may gusto kayong pasalamatan. At saka, invite niyo po sila na tangkilikin itong ating pick and pay at syempre, yung ating mga melons at mushroom. Ayan. Sa mga gusto pong makatry ng aming melons, makakabili po kayo. Pwede po kayo mismo ang mag-pick and pay sa amin po, San Isidro, Nueva Ecija. Chat nyo lang po kami sa Groves Greenfield Corporation. Bibigyan po namin kayo kung anong time slot, kung anong oras po kayo pwedeng magpunta. Isa po itong kakaibang experience. Maiba naman tayo pag pipik naman po ng melons. Meron po kaming free taste bago po nyo kayo bumili ng melon. Makabibili nyo din po yung mushroom chips and fresh mushrooms. Yan po, salamat po. San Isidro, Nueva Ecija. May tanong lang ako. Paano pagka sa isang araw, ilang batch ang po pwedeng, 20. Sa 20 po. Opo. Tapos 20 rin. Yung Totoo batch. po. 20 na Halimbawa, batch. may 20 groups. 20 groups. 5 to 15 members, di ba? Barkada na yan, another. Meron po bang mga sikat na pasyalan pa sa Nueva Ecija bukod sa inyo? Meron po kami dong Bougainvillea Farm naman, Casabatic, about 15 minutes away. Madami na kayong pwedeng, farm hopping. Farm hopping po ang Nueva Ecija. Pinakamahalagang payo po na pwede nating maibigay sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Para sa akin po, ang pinakamahalagang payo is huwag kang susuko kapag alam mong may potensyal, may makikita kang potential dun sa product mo, huwag niyo pong titigilan hanggang sa makuha niyo po. Yun po. Ayan. Pinangarap nyo rin talagang magnegosyo? O yung kurso nyong tinapos? Yung course ko pong tinapos management. Pero nasa dahil payroll. Oo. So, maraming salamat po. Baka gusto nyo batiin yung dalawang kids na nanonood. Casey and Casper, kumusta kayo? Ayan, dito si Mami. Bakit po ulit Grow Vest? Grow parang Grow Vest. Yung asawa ko po ang nakaisip. Oo, maganda. Grow Vest Greenfield Corporation Products. Ito din po yung pangalan natin sa Facebook. Yes po, yan po. Yung ganyan, Grow Vest Greenfield Corporation Yes. Products. Corporation lang. Ayan, search nyo na po yan sa Facebook. Maraming salamat po ulit. Ma'am Clarice. Thank you po. Salamat po. At maraming salamat, Pro-P netizens. Naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Groves Greenfield Corporation nila Miss Clarice Kong. Bukas, tuloy-tuloy po tayo sa pagpapakilala ng mga naiibang galing, talento at produkto ng lahing Pilipinong angat sa buong mundo. Ako po muli, si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Tuesday morning, Barangay Radyo 1. At sa ngala naman po ng ating The Ascenso sa Negosyo Authority, Congressman Butch Pichay, ako po si Joe Mariano. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan nyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi nyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa DZME Radio TV. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Pinoy!